Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Pasimple kong binawi ang kamay ko na hawak pa rin ni Rico. Hanggat maaari, ayaw ko maka-offend ng tao, lalo na sa kanya, lalo na't malapit ang pamilya namin sa mga magulang ko. Pero kung ganitong balak niya akong ligawan, baka didistansya na lang talaga ako sa kanya. Sorry kung nabigla ka sa sinabi ko, pero ayaw ko na rin kasi talagang magsayang ng oras. Unang kita ko pa lang sa mga larawan mo noon, minahal na kita. At eto na rin siguro ang tamang pagkakataon para ligawan ka. Muling bigas nito na labis kong ikinasiwa. Hindi pwedeng mahalin niya ako dahil pag-aari na ng ibang lalaki ang puso ko. Isa pa, wife, thank God, nagbalik ka na. Wala sa sariling napatayo ako nang marinig ko ang boses na yon. Ang boses na nakatatak na yata sa isipan at sa buo kong pagkatao. Anong ginagawa mo dito, Mr. Del Chavez? Wala ka na bang ibang maisip na gawin sa buhay namin? Kung hindi ang manggulo, galit na wika ni Rico. Tumayo ito't mabilis na hinawakan sa kwelyo si Dimitri kaya kagad ako nagpanig. Rico, ano ba? Bitawan mo siya. Saway ko dito pero huli na. Mabilis nitong binigwasan si Dimitri sa sikmura na siyang dahilan ng pagbagsak ni Dimitri sa sahig habang namimilipit sa sakit. Para naman akong pinako sa kinatatayuan sa sobrang pagkagulat. Ngayon ko lang din napansin na walang nakabuntot sa Dimitri na to ng mga bodyguards. Ouch! Ang sakit nun ha. Narinig kong daing nito, kaya mabilis ko tong dinaluhan. Masama ko pang sinalyapan si Rico na noon ay blanco expression na muka na nakatingin sa amin dalawa ni Dimitri. Ano ba? Ano ba kasing kailangan mo? Bakit bigla-bigla ka na lang kasing sumusulpot? Galit kong bigkas kay Dimitri. Hindi ko na napigilan ang pag-alalang maramdaman ng puso ko. Para akong nasasaktan habang nakikitang nahihirapan ngayon si Dimitri. Lintik na puso to, napakarupok. Nangako na nga ako sa sarili ko na hindi na ako magiging marupok pero heto na naman ako. Kaunting bigwas lang kay Dimitri, nagpapanik na kagad ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis eh. Ikaw pa rin ang Tiffany na asawa ko kaya wala kang right na makipag-date kung kani-kanino lang. Nakangiti nitong sagot sabay hawak sa aking kamay. Kagad naman akong pumiksi sabay tayo at hinarap ko si Rico na noon kitang galit sa mga mata na nakatitig kay Dimitri. Ano bang ginawa mo? Bakit kailangan mo pa siyang saktan? Tanong ko kay Rico. Malamlam ang mga matang tumitig to sa akin bago pilit na ngumiti. Sa aming dalawa, siya pa rin bang mas kakampihan mo? Baka nakalimutan mo na siyang dahilan ng paghihirap mo, Tiffany. Wika nito. Kaagad naman ako natameme. Anong karapatan niya para sabihin sa akin ang katagang yun? Dinaluhan ko si Dimitri dahil sasaktan siya. Anong mali doon, Rico? I think hindi na matutuloy ang lunch na to. Aalis na ako. Malamig kong sagot sa kanya. Kagad ko napansin na nagpapanik na itsura nito sabay hawak sa braso ko. Pero pasimple akong pumiksi. Bakit bang hilig niyang manghawak? Hindi ko pa siya pinapayagan na maligaw sa akin tapos ganito na siya umasta. How much more kung maging kami na? Isipin ko palang ang tungkol sa bagay na to, katakot-takot na pagtutol ng nararamdaman ng puso ko. Hindi ko yata kayang makipagrelasyon sa iba gayong may nagmamayari na ng puso ko. Tiffany, sorry. Bukso ng damdamin. Nakalimutan mo na ba? Palagi niya ako sinasaktan noon. Gumanti lang ako kaya please, huwag ka nang magalit sa akin. Please, Tiffany. Sagot nito kasabay ng malakas na pagdaing ni Dimitri na parang nasasaktan. Sa sobrang pagkataranta ko, muli ko tong dinaluhan. Hawak-hawak nito yung tiyan na tinamaan ng kamao ni Rico. Kanina kaya kagad ko tong hinaplos. Bakit ba kasi sugod ka na sugod? Hays, masakit pa rin ba? Tanong ko. Sunod-sunod naman ang pagtango nito na parang nasasaktan talaga. Nasaan ba kasing mga alipores mo? Gigil kong tanong sa kanya. Kung nakabuntot sana mga alipores niya sa kanya, hindi sana masasaktan. Tiffany, ano ba? Hayaan mo siya. Nagdadrama lang ang gagong yan. Dahil imposibleng masasaktan siya ng ganyan sa isang bigwas lang. Angal naman ni Rico, tinawakan pa ako nito sa braso at pilit na pinapatayo. Ano ba? Kung wala kang maitulong, umalis ka na nga. Singhal ko kay Rico sabay piksi. Napaka-pakialamero. Siya na nga itong nanakit kay Dimitri tapos sasabihin niya pang nagdadrama lang. Gago ba siya? Hanggang ngayon ba, siya pa rin ba Tiffany? Sinaktan ka niya na noon. Sana naman magising ka sa katotohanan na hindi siyang lalaking para sa'yo, sagot ni Rico. Ramdam ko sa boses niya matinding panggigigil
Pero pinilit ko wag na lang pansinin bagkos, inalalayan ko na lang si Dimitri na makatayo para may alis na sa lugar na to at madala sa ospital. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin na Rico. Sagot ko sa kanya at inalalayan ko na si Dimitri na maglakad palabas ng restaurant. Medyo mabigat ito dahil nakasampay ang isang braso niya sa balikat ko. Samantalang nakapulupot naman ang braso ko sa bewang niya para alalayan itong maglakad. Napuruhan talaga siguro siya sa bigwas ni Rico dahil hanggang ngayon namimilipit pa rin siya sa sakit. Nasaan ang kotse mo? Tanong ko pa kay Dimitri pagkalabas namin ng restaurant. Tinuro nitong isang kotse nakaparada sa hindi kalayuan sa amin kung saan napansin ko nakatayo ang kanyang mga alipores at busy sa kanilang mga hawak na cellphone. Mga walang kwentang bodyguards. Muntik na mapahamak ang amo nila. Tapos nandito lang pala sila sa labas at busy sa kanilang mga cellphone. Ang sarap pagsasampalin. Habang palapit kami ng palapit sa kotse ni Dimitri, saka naman nagsipaglingunan sa amin ng kanyang mga tauhan. Kanya-kanya silang tago ng kanilang mga hawak na cellphone at parang walang nangyari na lumapit sa amin. Boss, ano pong nangyari? Nasaktan po ba kayo? Kaagad na tanong ng isa sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung kanang kamay ni Dimitri. Ang sarap sanang bulyawan. Nagtatanong pa kung nasaktan ng amo nila. Gayong obvious naman sa sitwasyon ngayon ni Dimitri na nasaktan talaga to. A little bit. Open the car. Sagot naman ni Dimitri na feeling ko nakakbay na sa akin. Nawala na kasi ang bigat nito. Kaya kaagad ko na rin tinanggal ang braso ko sa bewang nito para sana lumayo dito. Pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhatin at sa palitang ipasok sa nakabukas ng pintuan ng kotse. Ano ba Dimitri? Wala akong balak na sumama sa'yo. Bitawan mo nga ako. Impit kong wika dito at pilit na nagpumigla sa kanya pero mas malakas siya sa akin. Napagtagumpayan niya pa rin akong ipasok sa loob ng kotse na walang kahirap-hirap. Hindi ko tuloy mapigilan ang kaagad na magduda. Hindi ba't nasaktan siya kanina sa suntok ni Rico? Bakit nagawa niya ngayong puwersahin ako maipasok sa loob ng kotse? Niloloko ba ako ni Dimitri na to? Isa lang bang patibungan lahat? Heist, eto na nga sinasabi ko eh. Basta na lang akong naisama ni Dimitri nang walang kahirap-hirap. Kaagad niya ako napaniwala sa konting drama niya. Kanya-kanyang sakay naman ng mga tauhan ni Dimitri sa kanilang service vehicle. Samantalang galit ko naman na binalingan ng tingin si Dimitri na noon ay prenteng nakaupo na sa tabi ko. Ibaba mo ko. Hindi ako sasama sa'yo. Galit ko pang wika. Pero wala akong nakitang reaction sa mukha ni Dimitri. Seryoso lang itong nakatitig sa harap ng sasakyan habang nakakunot ang kanyang noo. Kamusta ka na? Kamustang mga bata? Tanong nito na kagad nagpanganga sa akin. Sa 3 taon na wala akong balita sa kanya, umaasa ako na kinalimutan niya na din ako. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan ka pa nagkaanak sa akin? Walang gana akong sagot sa kanya. Kagad to napatitig sa akin at matiim akong tinitigan. Pilit ko namang binaliwala ang titig na yon at binaling ko na lang ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hanggang ngayon pa ba, maglolokohan pa rin tayo Tiffany? 3 taon kitang hinayaang lumayo sa akin. Pero sana naman sa pagkakataon na to, magampanan mo ulit ang pagiging asawa mo. Sagot nito na kagad na ikinataas ng aking kilay. Asawa? Kailan mo pa ako last na tinuring na asawa? Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko. Kaya huwag ka na umasa pa Dimitri. Masaya na ako sa kung ano meron ako ngayon. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin pa. Diretsahan kong sagot sa kanya. Why? Dahil ba hindi mo na ako mahal? May iba ka na bang napupusuan? Tanong nito. Muli kong naibaling ang tingin sa kanya at kita kong lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Wala ka na doon. Ano man ang gawin ko sa buhay ko, huwag mo nang pakialaman pa. Dahil hindi na din kita pinapakailaman pa. Sagot ko sa kanya. Diyan ka nagkamali. Hindi pwedeng hindi kita pakikialaman dahil kasal tayo. Mag-asawa tayo at nangako tayo sa harap ng dambana na magsasama sa hirap at ginhawa. Sagot nito na kagad namang ikinataas ng aking kilay. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin na magsasama kami sa hirap at ginhawa gayong sa relasyon namin. Ako lang naghirap habang nagpapakasasa siya sa iba't ibang mga babae. Sorry sa mga nangyari. Wala akong ibang hangad ngayon kung hindi ang maging maayos ulit tayo. Maya-maya wika nito. Kaagad naman akong umiling. Wala na pang dapat na ayusin dahil matagal nang nawalan tiwala ko sa'yo. Sirang-sira ng pamilya natin kaya tumigil ka na. Malamig kong sagot sa kanya. Hindi naman ito nakaimik hanggang sa naramdaman kong tinatahak na namin ang daan pauwi ng mansyon. Nagtataka naman ako na pasulyap kay Dimitri. Ang inaasahan ko, dadalhin niya ako sa ibang lugar pero ihahatid lang pala niya ako dito sa mansyon.
Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin kong lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Bakit feeling ko ang laki ng pinagbago niya? Hindi na siyang dating Dimitri na mainitin ng ulot na gagawa kung anong maisip gawin. Hinayaan niya rin nasaktan siya ni Rico kanina, gayong hindi naman sana ito nawawala ng bodyguards kahit saan naman magpunta. Anong nangyari kay Dimitri sa mga taong nasa malayo ako? Sana bigyan mo ko ng chance na makita sila. Ako pa rin ang ama kaya may karapatan akong mahawakan sila. Muling wika nito na ikinagulat ko. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Kaya niya ba ako hinati dito sa mansyon dahil sa mga bata? Pagbibigyan ko ba siya sa hiling niya sa kabila ng mga nangyari sa amin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Wala sa sariling napatitig ako kay Dimitri. In fairness sa kanya, marunong na siyang makiusap ngayon. Isa pa, maayos siyang nakikiusap sa akin ngayon. Kaya sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan? Sa kabila ng mga nangyari sa amin at paghihirap ko sa mga kamay niya, hindi pa rin maitatanggi na siyang ama ng mga anak ko. Hindi naman pwedeng solohin ko lang ang mga bata dahil darating din ang araw na maghahanap sila ng ama at ayaw kong ipagkait sa kanila ang tungkol sa bagay na to. Ayaw ko maging makasarili kapag kapakanan ng mga batang pag-uusapan. Hindi naman porket pagbibigyan ko siya ngayon, ayos na kami. Hindi ganun yon. Dahil maninindigan pa rin ako na hindi na ako babalik sa kanya. Tama ng minsang pagdurusa sa mga kamay niya. Pipilitin ko maging masaya at itutuon kong buo kong oras sa negosyo at sa mga anak ko. Wala na akong balak na pumasok sa isang relasyon. Okay, ikaw pa rin naman ang ama nila at ayaw kong ipagkait sa kanilang tungkol sa bagay na to. Lalo na sa'yo dahil kahit na ano pang mangyari, may karapatan ka rin sa kanila. Sagot ko kay Dimitri. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at akmang hahawakan ako nito sa kamay. Pero mabilis akong umiwas at nakababa ng kotse. Hindi ko nahayaan pa nalandiin niya ako. Napakarupo ko pa naman pagdating kay Dimitri. Kaya hanggat kaya kong umiwas, iiwas talaga ako. Nagulat pa si Mama Criselda nang mapansin niya ang pagdating ko kasama ni Dimitri. Kaagad naman nagbigay ng galang si Dimitri dito. Kaya kahit papaano, nakaramdam din ako ng kapanatagan ng kalooban. Ma, gusto niya makita mga bata. Informa ko kay Mama kaya kagad tong napatitig kay Dominic. Kita kong pag-aalangan sa mga mata nito bago tumango. Ganun ba? Nasa nursery room ngayon? Nakangiting sagot ni Mama sa amin. Kaagad ko namang niyaya si Dimitri. Napuntahan sila kaya kagad tong sumunod sa akin. Habang naglalakad ako, ramdam na ramdam ko mga mata ni Dimitri mula sa likuran ko. Ano kayang tumatakbo sa isipan niya ngayon? Lumayo ako sa kanya at siguro naman natupad din ang gusto niya na magkaanak sa ibang babae. Isipin ko pa lang ang tungkol sa bagay na to. Parang naninikip na ang dibdib ko. Huminga pa ako ng malalim upang maibsan na nagbabadyang sama ng loob na nararamdaman ko. Pagdating sa pintuan ng nursery room, muling kong tinitigan si Dimitri. Kita ko kung gaano to kaseryoso kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi naman siguro gagawa ng mga bagay si Dimitri na hindi ko magugustuhan dahil pinagbigyan ko naman siya sa hiling niya ngayon. Ready? Tanong ko sa kanya kaya kagad tong napatango. Kita kong kaba sa kanyang mukha kaya hindi ko maiwasang magtaka. Nakakaramdam din pala ng kaba ang isang Dimitri Del Chavez. Never ko kasing nakita sa kanya to dati. Baka nga nagbago na siya. Ewan, pero kahit na nagbago na siya, mahirap pa rin magtiwala sa panahon ngayon. Naka-move on na ako at gusto ko nang ituloy-tuloy yon. Mas masayang buhay ko kung walang asawang iniisip. Although mahal ko pa rin siya pero hanggang doon na lang yon. Pagkapasok namin sa loob ng nursery room, kaagad na tumambad sa mga mata ni Dimitri ang natutulog na kambal naming mga anak. Hindi nakaligtas sa mga mata kong pagpatak ng luha sa kanyang mga mata habang naglalakad palapit sa kama kung saan natutulog ang dalawang bata. Sinenyasan ko muna ang dalawang yaya na nagbabantay sa mga anak ko na lumabas na muna kaagad naman tumalima. Ibibigay ko kay Dimitri ang privacy para makasamang kambal naming anak. Kahit gaano pa siya kasama, hindi pa rin may tatanggi na may anak kami. At kung magiging mabuti naman siyang ama, hindi ko ipagkakait sa kanyang mga bata. God, they are so beautiful. Narinig ko pang sambit ni Dimitri habang nakatunghay sa mga natutulog naming mga anak. Napansin ko pang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Sabay ko para bigyan ng halik ang mga bata. Hindi ko naman maiwasang maluha dahil sa nasaksihan. Parang pinipiga ang puso ko sa nakikita ko ngayon. Pwede ko ba silang buhatin? Baling pa nito sa akin. Kaagad naman akong tumango. You can do whatever you want. Ikaw ang daddy nila. Naluluha akong sagot.
Isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dimitri bago nito binuhat ang isa sa mga kambal. Kagad namang nagising si Lucia. Siya ang naunang buhati ni Dimitri kagad nung tumitig sa mukha ng kanyang ama. Dada! Kagad nabanggit ni Baby Lucia na lalong nagpaiyak kay Dimitri. Dinig na dinig kong pagsinghot nito habang mahigpit na nakayakap sa anak namin. Yes, ako nga. I am your daddy. Sagot nito. Daddy! Daddy! Paulit-ulit na bigkas ni Lucia habang umiiyak. Kaagad na yumapos ang maliit nitong braso sa leeg ng kanyang ama. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak dahil sa nasaksiyan. Masarap sa mga matang nakikita ko ngayon. Hindi ako nagsisisi na pinagbigyan si Dimitri na makita niyang mga anak namin. Kung hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, siguro naman magiging mabuti siyang ama. Itong matagal niya ng pangarap, ang magkaroon ng anak at kahit na hindi na magiging maayos pang pagsasama namin. Proud pa rin ako dahil naibigay kong gusto niya. Masyadong masarap sa mga mata habang pinagmamasdan ko sila Dimitri at ang mga anak namin. Hindi ko akalain na ganito kainit ang magiging pagtanggap ni Dimitri sa mga bata. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ng puso ko habang pigil ko na sa sarili ko na maiyak. Pagkatapos nitong kargahin si Baby Lucia Vera, si Lucio Chris naman ang kanyang pinagbalingan ng pansin at pinupog ng halikang pisngi. First time ko nakitang lumuha si Dimitri, kaya hindi ko maiwasang mapatitig dito. Anak lang palang namin na makakapagpaiyak sa kanya eh. Kaagad ako napalapit sa kanila nang marinig kong pag-iyak ni Baby Lucia. Hindi marahil nito matanggap na saglit siyang ibinaba ng daddy niya para ang kapatid naman niyang kargahin. Nagsaselos siya. Kaagad kong sambit kay Dimitri sabay buhat kay Baby Lucia at sinayaw-sayaw. Napansin ko pang pagtitig sa akin ni Dimitri pero hindi ko na binigyang pansin pa. Tumalikod ako dito habang pilit kong pinapatahan si Baby Lucia na lalo pang lumakas ang pag-iyak dahil gusto niyang ang daddy niya magkarga sa kanya. Talaga bang selosa siya? Narinig ko pang tanong niya, kaagad naman akong tumango. Yeah, gusto niyang sa kanyang atensyon na lahat. Mabuti na lang at mabait niyang si Chris, hindi mareklamo. Nakangiti ko namang sagot. Kung ganun, sobrang nahirapan ka sa pag-aalaga sa kanila? Ni hindi mo lang kita natulungan, sagot nito. Parang gusto ko tuloy maiyak sa sinabi niya. Talaga bang si Dimitri nagsasalita ngayon? Bakit parang ang laki ng pinagbago niya? Kaya ko naman, isa pang mga anak ko sila at masaya kong alagaan sila. Nakangiti kong sagot sa kanya. Mabuti na lang at tumigil na sa pag-iyak si Baby Lucia. At least, nagkakausap kami ng maayos ni Dimitri ngayon. Alam ko marami ako nagawang pagkakamali sa'yo, Tiffany. Hindi kita pipiliting patawarin ako dahil alam ko hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Pero sana, hayaan mo kong makasama ang mga anak natin palagi. Yan lang ang pakiusap ko at sana pagbigyan mo ko. Sagot nito sa akin. Kita ko sa mga mata niyang senseridad kaya hindi ko maiwasang mapalunok na laway sa hindi maipaliwanag na damdamin na biglang umusbong sa puso ko. Anong nangyayari kay Dimitri? Bakit parang laki ng pinagbago niya? Bakit hindi ko na nakikita sa kanyang dating Dimitri na malupit? Of course, ikaw pa rin naman ang ama nila kung nasa sayong lahat ng karapatan para maalagaan at makasama sila. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Kaagad ko namang napansin ang pag-islap ng tuwa sa mga mata nito at matamis nitong pagngiti. Bigla ako tuloy naramdaman ng malakas na pagkabog na dibdib ko. Thank you, Tiffany. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali sa'yo, nagawa mo pa rin ibigay sa akin ang aking hiling. Sagot nito habang naglalakad palapit sa akin. Kaagad naman akong napatras kaya natigilan to, sabay ngiti. I understand, sorry. Sagot nito habang bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko to para lang sa mga bata. Sana maintindihan mo, wika ko sa kanya. Natigilan to sabay tango. Ang kaninang masayang aura nito'y biglang napalitan ng lungkot. Pilit ko namang inignora yon. Hindi na kami babalik sa dati at kaya ko lang naman siya pinapasok dito sa bahay. Dahil lang sa mga anak namin, wala nang iba. Sulitin mo ng time na kasama sila ngayong araw. Iiwan na muna kita dito para makabanding sila. Wika ko kay Dimitri at muling nilapag sa kama si Baby Lucia at mabilis na lumabas ng nursery room. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at parang nasusuffocate ako sa mga titig ni Dimitri. Sabi ko naman kasi marupok ako at kailangan ko talagang pigilan sarili ko. Pagkalabas ko ng nursery room, nagmamadali akong bumaba ng kusina, binuksan ng ref at dali-daling uminom ng malamig na tubig. Mabuti naman at nakausap mo ng asawa mo. Muti ko pang mabitawan na hawak kong baso nang bigla akong marinig na magsalita si mama sa likuran ko. Dali-dali ko tong nilingon at pilit na nginitian. Ma naman, hindi ko na siya asawa, angal ko sa kanya.
Kaagad naman tong natawa. Hindi pa kayo divorce kaya mag-asawa pa rin kayo, sagot nito. Hindi ko naman maiwasang mapaisip. Kahit na hindi pa kami divorce ni Dimitri, as long as hiwalay na kami, hindi pa rin maituturing na mag-asawa kami. Ayaw ko na kayong balikan pang mga nangyari sa akin noon, kaya hindi ko nahayaan pa na muling makapasok sa buhay ko. Kaya lang naman siya nandito dahil sa mga bata. And thank you po dahil hindi kayong magagalit sa akin. Sagot ko naman. Tiffany, hindi ka namin panghihimasukan sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Lalo na kung kapakanan ng mga apo kong involved. Pero sana sa pagkakataon na ito, mag-ingat ka na. Ayaw ko nang makita pa ulit na nasasaktan ka. Sagot ni mama sa akin. Alam ko po ma at salamat. Hayaan niyo po sa pagkakataon na to, magiging wais na po ako sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. As long as masayang mga anak ko, malaya si Dimitri mabisita ang mga anak namin. Pero hindi po ibig sabihin nito na babalik na ako sa kanya. Sagot ko naman. Ano kaya mangyayari ngayong malaya na makasama ni Dimitri ang mga bata? Maging daan kaya ito para muling makuha ang loob ni Tiffany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.